Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Muli, samahan niyo ang inyong lingkod sa isa na namang kwentong maglalakbay sa iba't ibang sulok ng ating puso. Sabi nila, ang kahirapan daw ay isang mabigat na pasanin. Ngunit paano kung ang tunay na bigat ay hindi nasusukat sa kung gaano kakonti ang laman ng iyong bulsa, kundi sa kung gaano kadali kang isuko ang pag-asa. Ngayong araw, pakinggan natin ang kwento ni Dalisay, isang taong susubukin ng tadhana hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Napakasakit sa balat ang sikat ng araw. Bawat patak ng pawis na bumabagsak mula sa noo ni Dalisay ay tila agaran na natutuyo pagsalubong sa bitak-bitak na lupa. Ang bukirin na kanyang sinasaka ay hindi kanya. Ito ay arkilado lamang, isang pirasong lupa na tila isinumpa dahil sa tigang at hirap patubuan. Ngunit para sa kanya, ito ang buhay. Ang bawat pagbungkal ay katumbas ng pag-asang may maihain sa hapagkainan para sa kanyang mag-ina. Habang nakayuko at walang tigil sa pag-aararo, gamit ang lumang kalabaw, isang anino ang tumabon sa kanya. Hindi na niya kailangan pang mag-angat ng tingin para malaman kung sino ito. Ang amoy pa lamang ng mamahaling pabango at ang kintab ng sapatos na katad na huminto sa kanyang harapan ay sapat na. Dalisay, isang malamig at mapagmataas na boses ang bumasag sa katahimikan. Akala ko ba'y nagtatrabaho ka? Bakit parang mas mabilis pa ang pagong kaysa sayo? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Dalisay. Pinunasan ng pawis sa muka gamit ang likod ng kanyang maruming palad. Doon, nakatayo si Don Ricardo Madrigal, ang may-ari ng lupang kanyang sinasaka, ang pinakamayamang tao sa Baryo Luntiang Bukid. Magandang araw po, Don Ricardo. Magalang niyang bati. Kahit na ang init ng ulo niya ay tila nakikipag-unahan na sa init ng araw. Hindi pinansin ni Don Ricardo ang kanyang pagbati. 2 buwan ka nang atrasado sa upa, Dalisay. Ang kasunduan ay kasunduan. Kung hindi ka makakabayad sa katapusan ng linggong ito, alam mo na ang mangyayari. Humanap ka na ng ibang lupang bubungkalin. Ang bawat salita ay parang malalaking bato na ipinukpok sa dibdib ni Dalisay. Namanhid ang buo niyang katawan. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang magmakaawa na bigyan pa siya ng palugit dahil sa sunod-sunod na kamalasan sa ani, ngunit walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Tanging isang tango na lamang ang kanyang naisagot. Tumalikod si Don Ricardo na may ngisi sa labi. Iniwan si Dalisay na parang isang basahan na tinapakan at pinagpagpagan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dalisay ang isang bagay na mas masahol pa sa pagod, ang kahihiyan. Nang hapong iyon, pagod ang katawan at wasak ang kalooban na umuwi si Dalisay sa kanilang munting barong-barong. Ang tanawin na kanyang dinatnan ay lalo pang nagpabigat sa kanyang puso. Nakahiga sa lumang papag ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Sinag na babalot ng basang bimpo sa noo. Mataas ang lagnat niya, bulong ng kanyang asawang si Amihan na may bakas ng pag-aalala sa magandang mukha. Kanina pa siya nilalamig. Nilapitan ni Dalisay ang anak. Hinaplos ang mainit nitong pisngi. Ang munting anghel na nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na mundo ay ngayon ni matamlay. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Ang laman nito ay ang pinagbentahan ng ilang gulay na kanyang naanig kaninang umaga. Binilang niya ilang pirasong barya at isang lukot na 20 piso. Hindi sapat para ipambili ng gamot at bigas. Huwag kang mag-alala, Aysay, sabi ni Amihan, na tila nababasa ang nasa isip niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. May kanin pa naman tayo at asin. Magagawa natin ito ng paraan. Ngunit alam ni Dalisay na hindi sapat ang kanin at asin para sa isang batang may sakit. Kailangan nila ng pera. Kailangan nila ng himala. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Dalisay. Pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ng kanyang mag-ina. Sa liwanag ng gasera,
Nakita niya ang payapang mukha ng kanyang mag-ina, ang tanging yaman na mayroon siya sa mundo. Ngunit ang yamang ito ay unti-unting kinakain ng hirap. Napaluha siya ng walang tunog. Isang patak ng luha ang pumatak sa sahig na kawayan. Isang tahimik na saksi sa kanyang pagdurusa. Hindi niya nakaya. Ang bawat araw na pagtitiis, ang bawat pangungutya ni Don Ricardo, ang bawat pagkalam ng sikmura ng kanyang pamilya. Lahat ay tila isang malaking alon na handa na siyang lunurin. Dahan-dahan siyang tumayo. Tinitigan niya ang mga barya at ang lukot na 20 piso na nakapatong sa kanilang maliit na mesa. Kulang na kulang. Ngunit sa kanyang desperasyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang nakakahiya, isang ideyang sugal. Ngunit sa mga sandaling iyon, ito na lamang ang kumislap na parang bituin sa madilim na kalangitan. Walang paalam, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumakap sa kanya, ngunit hindi nito napawi ang apoy ng kabiguan sa kanyang dibdib. Naglakad siya patungo sa munting bayan, sa isang maliit na kubol kung saan nagbebenta ng tiket sa loto. Nanginginig ang kanyang kamay nang iabot niya ang kanyang huling pera sa tindera. Isa nga pong tiket, halos pabulong niyang sabi. "Anong numero?" Tanong ng matandang babae. Halos hindi na siya tinitingnan. Nag-isip si Dalisay. Ang mga numerong ito ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Hindi siya pumili ng basta-basta. Isinulat niya ang mga petsa na pinakamahalaga sa kanya. Ang kaarawan ni Amihan, ang kaarawan ni Sinag, at ang anibersaryo ng kanilang kasal. Ang mga numerong ito ay hindi lang basta numero. Ang mga ito ay simbolo ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pamilya. Ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Hawak ang maliit na piraso ng papel. Naglakad siya pauwi. Ang bawat hakbang ay may kasamang halo-halong emosyon. Pagsisisi dahil isinugal niya ang perang sanay kahit tinapay ay naibili. At isang nakakabaliw na pag-asa na baka sakali. Sa pagkakataong ito, pakinggan siya ng langit. Pagdating sa bahay, tulog pa rin ang kanyang mag-ina. Kinuha niya ang luma at kupas na Biblia na paamana pa ng kanyang ina. Ito ang pinakasagradong bagay sa kanilang tahanan. Sa pagitan ng mga pahina ng aklat ng mga awit, maingat niyang isinuksok ang tiket. Sa pagitan ng panginginig ng kanyang mga labi, isang panalangin ang kanyang binigkas, isang bulong na tanging ang Diyos, at ang mga butiki sa dingding ang nakarinig. Panginoon, anya, habang nakapikit at dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Ito na po ang huling pag-asa ko. Lumipas ang ilang araw na tila walang nagbago. Ang bigat sa dibdib ni Dalisay ay naroon pa rin, at ang pag-asang dala ng munting tiket sa loto ay unti-unti nang natabunan ng alikabok ng pang-araw-araw na pagkayod. Halos limot na niya ito. Para sa kanya, iyon ay isang sandali ng kahinaan. Isang sugal na natalo na siya sa oras na bitawan niya ang kanyang huling pera. Isang gabi, habang tinatahi ni Amihan ang punit sa nag-iisang disenteng pantalon ni Dalisay, isang pamilyar na tunog ang maririnig mula sa kanilang lumang radyo na debaterya. Ito ang oras para sa anunsyo ng mga nanalong numero sa loto. Karaniwan, hindi nila ito pinapansin. Para sa kanila, ang mga numerong iyon ay para sa ibang tao, para sa mga taong may suwerte sa buhay. At ang mga nanalong numero para sa grand prize ngayong gabi ay, anang tagapagbalita sa radyo, ang boses ay malinaw at walang emosyon. Patuloy lang sa pananahi si Amihan, ang kanyang atensyon ay nasa karayom at sinulid. Ngunit habang binabanggit isa-isa ang mga numero, isang pamilyar na tugma ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. 14, napatigil ang kanyang kamay. Iyon ang kaarawan ni Sinag. 21, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Iyon ang kaarawan niya. Nang banggitin ang 3, 4 at 5 numero, lahat ay tugma sa mga numerong isinulat ni Dalisay.
Nabitawan ni Amihan ang kanyang karayom. Ang maliit na kagamitan ay bumagsak sa sahig na kawayan na halos walang tunog. Ngunit para kay Amihan, ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Dalisay, halos paos niyang tawag sa asawa na nooy nag-aayos ng kanilang kulambo. Dalisay, ang mga numero. Ano yon, mahal? Tanong ni Dalisay. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ang pagbabago sa timpla ng kanyang asawa. Ang radyo, ang mga numero sa loto. Atin iyon. Sigurado ako, atin yon. Nanginginig na sabi ni Amihan, ang mga matay ng lalaki sa hindi makapaniwalang pagkasabik. Napailing si Dalisay. Baka nagkamali ka lang ng dinig, Ami. Huwag mo nang isipin yon. Hindi. Pakiusap. Kunin mo ang tiket. Dalian mo. Pagpupumilit ni Amihan, ang boses ay may halong pag-iyak at pag-asa. Dahil sa pamimilit ng asawa, kahit nag-aalinlangan, lumapit si Dalisay sa lumang Biblia. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina nito. At naroon nga ang munting piraso ng papel na naglalaman ng kanyang huling panalangin. Kinuha niya ito at maingat na inilatag sa mesa. Isa-isa nilang sinuri. Ang unang numero, tugma. Ang pangalawa, tugma. Ang pangatlo, tugma. Sa bawat numerong tumutugma, ang hangin sa kanilang munting tahanan ay tila kumakapal. Ang paghinga nila'y tila ninanakaw. Nang makarating sila sa huling numero at nakita nilang ito'y perpektong tumutugma, isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Tumingin si Dalisay kay Amihan. Tumingin si Amihan kay Dalisay. At sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang katotohanan. Hindi sila sumigaw. Ang unang reaksyon ay hindi pagsigaw, kundi pag-iyak. Napaluhod si Dalisay sa sahig. Ang mga balikat ay nayayanig. Humahagulgol, hindi dahil sa pighati, kundi sa purong kagalakan. Niyakap siya ni Amihan at sabay silang umiyak. Mga luhang naghugas sa lahat ng sakit, pagod at kahihiyan na kanilang tiniis sa loob ng napakaraming taon. Nang mahimasmasan, doon nagsimula ang isang tahimik na selebrasyon. Nagtatalon sila na parang mga bata, ngunit tinatakpan ng kanilang mga bibig upang pigilan ang sigaw ng tagumpay. Nagpaikot-ikot si Dalisay habang buhat-buhat si Amihan. Ang kanilang mga anino na sumasayaw sa liwanag ng gasera ay nagpinta ng isang larawan ng purong kaligayahan sa dingding ng kanilang abang tahanan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang Baryo Luntiang Bukid ay naging isang paraiso para sa kanila. Ngunit hindi nila alam, sa di kalayuan, sa isang bintana ng malaking mansyon sa itaas ng burol, may isang pares ng matang-matamang nagmamasid. Kumunot ang noo ni Don Ricardo habang pinapanood ang hindi pangkaraniwang galaw at liwanag mula sa barong-barong ng Pamilya Reyes. May kung anong inis at pagtataka sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang mga mahihirap ay dapat lamang manatiling tahimik sa kanilang kadiliman. Kinaumagahan, gumising si Dalisay na may ngiti sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga siwang ng kanilang dingding ay hindi na mainit at masakit. Bagkus ito'y mainit at puno ng pag-asa. Binalak niyang itago ang tiket sa isang mas ligtas na lugar. Buong kagalakan siyang lumapit sa Biblia. Dahan-dahan niya itong binuksan sa pahina kung saan niya huling inilagay ang susi sa kanilang bagong buhay. Ngunit wala ito roon. Ang ngiti sa mga labi ni Dalisay ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Muli niyang sinuri ang mga pahina ng Biblia. Baka sakaling nagkamali lang siya ng buklat. Binalikan niya ang aklat ng mga awit. Hinawakan niya ang Biblia at iwinasiwas, umaasang may mahuhulog mula rito. Ngunit wala. Tanging ang lumang amoy lamang ng papel ang nanuot sa hangin. Ami. Mahinang tawag niya sa asawa na nooy nagsisimula ng maghanda ng kanilang almusal.
Ang tiket. Wala rito. Napatigil si Amihan sa paghihiwa ng kamatis. Humarap siya kay Dalisay. May ngiti pa sa kanyang mga labi. Ano ka ba, Isay? Nandyan lang yan. Baka naman sa ibang pahina mo, naisuksok. Ngunit nang makita niya ang namumutlang mukha ng kanyang asawa, ang ngiti ni Amihan ay naglaho rin. Mabilis siyang lumapit. Magkasama nilang sinuyod ang bawat pahina ng Biblia, mula Genesis hanggang Pahayag. Ang kaba sa kanilang mga dibdib ay lumalaki sa bawat pahinang walang laman. Ang kagalakan na kanilang naramdaman kagabi ay tila isang panaginip na bigla na lamang nagwakas. Ang paraisong kanilang natikman sa loob ng ilang oras ay ngayon, isang nawawalang alaala na lamang. Hindi maaari. Sigaw ni Amihan, ang boses ay basag na. Nandito lang yun kagabi. Nakita ko. Nakita nating dalawa. Nagsimula ang isang desperadong paghahanap. Ang kanilang maliit na barong-barong na dati isang pugad ng kapayapaan ay naging isang larawan ng kaguluhan. Itinaob nila ang papag. Ibinuhos ang laman ng mga lumang baul. Binuksan ang bawat sisidlan. Inalis ang bawat nakasabit sa dingding. Ang sahig ay napuno ng mga damit. Lumang litrato at mga kagamitang nagpapatunay sa kanilang kahirapan. Bawat sulok ay hinalughog, ngunit ang maliit na piraso ng papel na nagkakahalaga ng kanilang kinabukasan ay hindi matagpuan. Napaupo na lamang si Amihan sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na gamit at humagulgol ng malakas. Kasalanan ko to, Isay. Aniya sa pagitan ng mga hikbi. Sana pala hindi na lang tayo naging masyadong masaya. Siguro may nakarinig sa atin. Siguro may kumuha. Ipinupukpok niya ang kanyang mga kamao sa sahig. Sa sobrang sama ng loob, lumuhod si Dalisay sa tabi niya. Niyakap ang nanginginig na asawa. Ngunit kahit siya ay walang mahanap na salita para pagaanin ang loob nito dahil ang sarili niyang puso ay dinudurog ng parehong sakit. Para siyang pinaglalaruan ng tadhana. Ipinatikim sa kanya ang langit para lamang bawiin ito at itulak siya sa mas malalim na uri ng impyerno. Habang nakayakap sa kanyang asawa, ang tingin ni Dalisay ay napadako sa maliit na bintana. Mula roon, tanaw na tanaw niya ang malaking mansyon ni Don Ricardo sa itaas ng burol. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang anino ni Don Ricardo kagabi, ang matalas na tingin nito habang sila ay nagsasayawan sa tuwa. Walang pumasok na magnanakaw, walang ibang tao sa paligid. Sino pa ba ang magkakaroon ng interes sa kanila? Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang kalooban. Isang hinala na kasing pait ng apdo. Naalala niya ang bawat pangungutya, ang bawat paghamak na kanyang natanggap mula sa mayamang asendero. Posible kayang ang kasamaan nito ay umabot sa ganitong punto? Na ang kaligayahan ng isang mahirap na tulad niya ay sapat ng dahilan para ito ay nakawin? Hindi ito sumpa, Ami. Bulong ni Dalisay, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi para sa asawa, kundi para sa kanyang sarili. Ang boses niya ay may bagong talim. Isang talim na hinasa ng galit at kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tagiliran. Tumingin siya muli sa mansyon sa burol. Ang mga mata niya'y nanlilisik. Ang Dalisay na laging nakayuko at takot ay biglang nawala. Sa kanyang kinatatayuan, isang lalaki ang isinilang. Isang lalaking inagawa ng pangarap at handa ng harapin ang demonyo. Kakausapin ko siya, sabi ni Dalisay. Ang boses ay pilit pinatatatag kahit na ito'y nanginginig. Ang bawat hakbang ni Dalisay patungo sa mansyon ng mga madrigal ay tila isang pag-akyat sa kalbaryo. Ang kalsadang bato na dating nilalakaran niya nang nakayuko ay ngayon niya tinatahak nang may nag-aalab na damdamin sa dibdib. Isang pinaghalong galit at takot. Para siyang isang langgam na susugod sa pugad ng mga dambuhalang ahas.
Nang marating niya ang dambuhalang bakal na tarangkahan, kinailangan niyang huminga ng malalim bago kumatok. Ang tunog ng kanyang kamao laban sa malamig na bakal ay tila napakahina. Halos kinain ng katahimikan ng malawak na bakuran. Ilang saglit pa, isang katulong ang nagbukas ng maliit na pinto. "Anong kailangan mo?" Masungit na tanong nito. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may pagdududa. "Gusto kong makausap si Don Ricardo," mariing sabi ni Dalisay. Pinagtawanan lamang siya ng katulong, ngunit bago pa man nito maisara ang pinto, isang boses mula sa loob ang pumigil dito. "Papasukin mo siya." Ang mansyon sa loob ay mas nakakasilaw kaysa sa labas. Ang sahig ay kumikinang, ang mga kasangkapan ay gawa sa mamahaling kahoy at ang mga palamuti ay kumikislap. Sa gitna ng lahat ng karangyaan iyon, nakaupo si Don Ricardo sa isang malaking silyang balvet, pakrus ang mga binti habang umiinom ng kape. Tumingin siya kay Dalisay na parang isang basahan na napadpad sa kanyang malinis na sahig. "Ano ang sadya ng isang daga sa bahay ng pusa?" tanong ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay may bahid ng pang-aalipusta. Nag-init ang mukha ni Dalisay, ngunit pinilit niyang kontrolin ang sarili. "Don Ricardo, may mahalagang bagay po na nawawala sa amin. At nangyari po ito matapos ninyo kaming makitang..." Hindi niya matapos ang sasabihin. Paano niya sasabihin na alam niyang nakita sila nitong nagdiriwang? "Na ano, Dalisay? Na nagwawala kayo na parang mga baliw sa loob ng inyong dampa kagabi?" Tumawa ng malakas si Don Ricardo. "Ano ang nawawala sa inyo? Isang lata ng sardinas? Isang salop ng bigas? Sabihin mo, babayaran ko para lamang umalis ka na sa aking paningin." Sa sandaling iyon, lumabas mula sa isang silid ang kanyang asawang si Senyora Violeta, balot sa sutla at mga alahas. Ang muka ay nakasimangot na tila may naamoy na masangsang. "Ricardo, ano ang ingay na iyan? At bakit narito ang taong ito?" sabi ni Violeta. Tinuturo si Dalisay na may pandidiri. "Hayaan mo siya, mahal ko," sabi ni Ricardo. "Ang ating pobreng magsasaka ay may nawawala raw. Isang napakahalagang bagay," wika niya. Tumingin si Violeta kay Dalisay at humalakhak. "Baka nananaginip ka lang ng gising, Dalisay. Sa sobrang kahirapan mo, pati sa panaginip ay naghahangad ka ng yaman. Umalis ka na. Dinudumihan mo ang aming sahig." Ang mga salitang iyon ang tuluyang sumira sa natitirang lakas ng loob ni Dalisay. Wala siyang ebidensya, wala siyang patunay. Tanging hinala lamang laban sa kapangyarihan at yaman ng mga taong ito. Napahiya siya. Naramdaman niyang isa siyang hangal na umakyat sa langit para lamang ihulog ng paulit-ulit. "Mga utusan," sigaw ni Don Ricardo na tila nagsawa na sa palabas. "Palabasin ninyo ang basurang ito sa aking pamamahay." Dalawang malaking alila ang mabilis na lumapit at marahas na humawak sa mga braso ni Dalisay. Hindi na siya nanlaban. Wala nang natirang lakas sa kanya. Kinaladkad nila siya palabas ng mansyon at itinulak sa labas ng tarangkahan na isinara ng malakas. Bumagsak si Dalisay sa maalikabok na lupa. Nagsimula siyang maglakad palayo, walang tiyak na direksyon. Ang langit, na kanina'y maliwanag, ay tila nakikidalamhati. Nagsimulang pumatak ang ambon na agad naging malakas na ulan, na tila sinusubukang hugasan ang kahihiyang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ngunit kahit ang malakas na buhos ng ulan ay hindi sapat para itago ang mga luhang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Pag-uwi niya, basang-basa at talunan, nadatnan niya ang bahay na magulo pa rin. Nakatulog si amihan sa isang sulok, pagod na sa pag-iyak at paghahanap. Sa halip na magpahinga, nagsimula siyang magligpit. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang ibalik sa ayos ang mga bagay-bagay, kahit ang mundo niya ay sira-sira na. Habang inaayos niya ang mga gamit sa ilalim ng kanilang papag, sumayad ang kanyang kamay sa isang matigas na bagay, isang luma
at maalikabok na baul na gawa sa kahoy, ang baul ng kanyang yumaong lolo. Sa gitna ng kanyang paglilinis para makalimot, hindi niya sinasadyang mahanap ang isang bagay mula sa nakaraan. Ang baul ay hindi malaki, ngunit tila naglalaman ito ng bigat ng nakaraang henerasyon. Hindi ito binuksan ni Dalisay para maghanap ng tiket. Ang pag-asa para doon ay tuluyan ng namatay sa mansyon ni Ricardo. Binuksan niya ito para maghanap ng ibang bagay. Isang koneksyon sa kanyang mga ninuno, isang paalala na ang kanyang dugo ay dugo ng mga taong lumaban din sa hirap. Isang alingawngaw ng kumakalampag na bisagra ang pumuno sa munting silid nang iangat niya ang takip nito. Sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang kahoy at papel na matagal nang hindi nasisinagan ng araw. Sa loob, naroon ang mga gamit ng kanyang lolo Geronimo. Isang luma at pipis na salakot, isang kalawanging itak na naging kasama nito sa bukid, at ilang mga damit na pinanipis na ng panahon. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na nakabalot ng maayos sa puting tela. Kinuha ito ni Dalisay nang may pag-iingat. Nang alisin niya ang pagkakatali, tumambad sa kanya ang isang bungkos ng mga naninilaw at marupok na mga papel. Mukha itong mga opisyal na dokumento. Sa unang pahina, nakasulat sa magandang sulat kamay na luma na ang estilo, ang isang pangalan, Geronimo Reyes, ang kanyang lolo. Ito ay isang titulo ng lupa. Binasa niya ang mga nakasulat. Ang kanyang pagbabasa ay mabagal, binabaybay ang bawat salita na tila bago sa kanyang pandinig. Inilalarawan ng dokumento ang mga hanggana ng isang malawak na lupain. Isang lupain na may matabang lupa, dinadaluyan ng sapa, at perpekto para sa pagsasaka. May kasama pa itong halos kupas ng mapa. Habang tinititigan ni Dalisay ang mapa, isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang hugis ng lupa, ang lokasyon ng sapa, ang malaking puno ng akasya sa kanlurang bahagi. Kilala niya ang lugar na ito. Bawat pulgada nito ay kabisado niya. Ito ang lupain ng mga madrigal. Ang mismong lupang kinatatayuan ng mansyon ni Don Ricardo. Ang lupang tinatamnan niya ng hirap at binabayaran ng upa na katumbas ay dugo at pawis. Biglang isang pira-pirasong alaala ang nagbalik sa kanyang isipan. Ang kanyang ama, sa isang gabing lasing ito, ay nagkwento tungkol sa isang nawalang lupain. Isang kwento na hindi niya pinansin noon, inakalang bunga lamang ng alak. May lupain tayong nawala, anak. Nilinlang ang iyong lolo. Ang sabi nito noon na may pait sa boses. Ngayon, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang pagkamuhi sa kanya ni Don Ricardo. Ang walang katapusang pang-aapi. Hindi lang ito dahil sa simpleng pagiging mayaman laban sa mahirap. Ito ay dahil sa isang malaking kasinungalingan. Isang lihim na kailangang takpan. Ang lupang kinakamkam nila ay hindi sa kanila. Ito ay pag-aari ng mga Reyes. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Ang ulan ay tumila na. Tumingin siya sa malawak na bukirin sa labas. Ngunit ngayon, ang kanyang paningin ay iba na. Hindi na ito ang lupa ng kanyang amo. Ito ang lupa ng kanyang dugo. Isang ninakaw na pamana. Ang sakit ng pagkawala ng tiket sa loto ay napalitan ng isang mas malalim at mas mabigat na sakit. Ang sakit ng isang henerasyong inhustisya. Isang bagong uri ng galit ang umusbong sa kanyang puso. Hindi na ito ang galit ng isang taong walang kapangyarihan. Ito ay ang galit ng isang taong may hawak na katotohanan. Sa gitna ng kanyang matinding realisasyon, isang munting boses ang pumukaw sa kanya. Itay! Itay! Napalingon si Dalisay. Papasok sa pinto ang kanyang anak na si Sinag na ngayon ay magaling na mula. Sa lagnat, may dala itong lumang comics at masayang tumatakbo palapit sa kanya. Itay, nakita ko na po yung maganda kong bookmark. Masayang sabi ng bata. Itinaas ni Sinag ang kanyang kamay at doon
Ipinakita sa kanya ang isang maliit na piraso ng papel na maingat na nakatupi. Isang piraso ng papel na may mga numero. Natigilan si Dalisay. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na piraso ng papel na hawak ng kanyang anak. Sa isang iglap, dalawang katotohanan ang bumangga sa kanyang isipan. Ang katotohanan ng isang ninakaw na nakaraan na hawak niya sa kanyang kanang kamay at ang katotohanan ng isang biglaang hinaharap na hawak naman ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Sinag. "Anak, saan mo ito nakuha?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Diyan po sa libro ni Lola Itay," inosenteng sagot ng bata. "Ang ganda po, may mga numero. Ginawa ko pong bookmark para hindi mawala yung binabasa ko sa comics." Sa narinig, sabay na napahagulgol si Dalisay at ang kagigising lang na si Amihan. Ngunit hindi ito iyak ng pighati, kundi iyak ng pasasalamat, ng kaginhawaan, at ng hindi maipaliwanag na biyaya. Niyakap nila nang mahigpit si Sinag na walang kamalay-malay na ang kanyang inosenteng paglalaro ang nagligtas sa kanilang pamilya mula sa bingit ng kawalan. Ang pagpunta nila sa Maynila para kunin ang premyo ay isang karanasang hindi nila malilimutan. Sa loob ng malaki at malamig na opisina ng loto, sila ay tila mga dayuhan sa ibang planeta. Ngunit nang ilatag sa kanilang harapan ang tseke na may nakasulat na mga numerong hindi nila kayang bilangin, doon nila naintindihan na ang lahat ay totoo. Hindi sila nagsisigaw o nagtatalon. Nanatili lamang silang tahimik, magkahawak kamay, habang ang mga luha ng pasasalamat ay muling dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Ang bigat na kanilang pinasan sa loob ng maraming taon ay sa wakas, nabitawan na. Ang unang ginawa ni Dalisay pagbalik sa Baryo Luntiang Bukid ay hindi ang magpatayo ng mansyon o bumili ng magarang sasakyan. Ang una niyang pinuntahan ay ang mga taong pinagkakautangan niya. Isa-isa niya silang binayaran, hindi lamang ng eksaktong halaga, kundi may kasama pang kaunting pasobra bilang pasasalamat sa kanilang pasensya. Ang huli niyang pinuntahan ay ang bahay ng mga madrigal. Muli, hinarap niya ang dambuhalang tarangkahan, ngunit ngayon, ang kanyang pagkatao ay iba na. Hindi na siya ang Dalisay na nakayuko. Sinalubong siya ng parehong mapanlait na tingin ni na Don Ricardo at Senyora Violeta sa kanilang sala. "Nagbalik ang daga," sabi ni Ricardo na may ngisi. "Ano? Naghahanap ka pa rin ba ng iyong nawawalang panaginip?" Walang imik na lumapit si Dalisay. Mula sa isang sobre, kumuha siya ng isang makapal na pligo ng pera at dahan-dahang inilapag sa kanilang mamahaling mesa. Ang tunog ng paglapag ng pera ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan. "Bayad ko po sa lahat ng aking utang," mahinahong sabi ni Dalisay. "Sobra na po iyan para sa interes." Natigilan ng mag-asawa. Ang kanilang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa pera. Pagkatapos ay kay Dalisay na tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang nangisi ni Ricardo ay naglaho, napalitan ng pagkalito at hindi maipaliwanag na inis. Tumalikod si Dalisay at nagsimulang maglakad palayo. Hindi niya hinintay ang kanilang reaksyon. Para sa kanya, ang pagbabayad ng utang na yon ay hindi lamang pagbabayad ng pera. Iyon ay ang pagbawi ng kanyang dignidad. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang pagbabago. Bumili si Dalisay ng isang disenteng lote, hindi kalayuan, sa kanyang dating nirerentahan. Nagsimula siyang magpatayo ng isang simpleng bahay na bato. Hindi mansyon, ngunit isang bahay na matibay, isang bahay na hindi kayang gibain ng anumang unos, isang bahay na masasabi nilang tunay na kanila. Ngunit ang pinakamalaking plano ni Dalisay ay hindi para lamang sa kanyang pamilya. Isang hapon, tinipon niya ang lahat ng kapwa niya magsasaka na katulad niyang laging inaapi at pinagsasamantalahan. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ibinahagi niya ang kanyang pangarap.
Mga kasama. Simula niya, ang boses ay matatag. Alam ko ang hirap na dinaranas natin. Alam ko ang pakiramdam na magtrabaho buong araw para lamang sa ilang barya. Pero hindi kailangang maging ganito habang buhay. May mga pagdududa sa mukha ng ilan. May mga pagod na sa pag-asa. Ang perang ito, patuloy ni Dalisay, ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa atin. Plano kong magtayo ng isang kooperatiba, isang samahan kung saan tayo ang may-ari. Bibilin natin ang sarili nating mga gamit, magkakaroon tayo ng sarili nating truck at direktang ibebenta ang ating mga ani sa merkado nang walang ganid na middleman. Tayo ang magtatakda ng ating presyo. Tayo ang aani sa bunga ng ating pinaghirapan. Habang nagsasalita si Dalisay, ang mga mukha na dating puno ng pagod at pag-aalinlangan ay unti-unting nagliwanag. Isang kislap ng pag-asa ang nagsimulang sumilay sa kanilang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong katulad nila ang nag-aalok sa kanila hindi ng limos, kundi ng kapangyarihan. Sa kanyang bagong bahay, habang pinagmamasdan ang mga plano para sa itatayong kooperatiba, muling kinuha ni Dalisay ang lumang titulo ng lupa ng kanyang lolo. Tinitigan niya ito pagkatapos ay ang mga plano. Ang isa ay simbolo ng inhustisyang nakaraan. Ang isa naman ay simbolo ng pag-asang hinaharap. Samantala, sa mansyon sa Burol, nakarating na kay Don Ricardo ang balita tungkol sa planong kooperatiba. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit habang hawak ang tasa ng kape. Nagkakamali siya kung inaakala niyang ang kaunting pera ay makakapagpabago ng kanyang kapalaran. Nagngingit-ngit na, sabi ni Ricardo sa kanyang asawa. Akala niya kaya na niya akong labanan? Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kapangyarihan. Nakatayo si Don Ricardo sa kanyang malawak na beranda. Tanaw ang buong baryo Luntiyang Bukid na sa loob ng maraming taon ay itinuring niyang sariling kaharian. Ang bawat bahay, bawat bukid, bawat tao. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol na parang mga piyesa sa isang chessboard. Ngunit ngayon, may isang piyesa na biglang gumalaw ng kusa. Isang hamak na magsasaka ang nagtangkang maging hari. Ang balita tungkol sa kooperatiba ni Dalisay ay kumalat na parang apoy. Para kay Ricardo, hindi lamang ito isang simpleng negosyo. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Hangal, walang utang na loob. Sigaw niya sa kawalan. Ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok. Hinagis niya ang mamahaling tasa ng kape. At ito'y nabasag sa sahig na marmol. Pumasok si Senyora Violeta. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Hindi para sa asawa, kundi para sa nabasag na porselana. Ricardo, ano ba? Itong si Dalisay na ito ay nagdudulot na ng gulo kahit sa loob ng ating pamamahay. Gulo, Violeta, hindi mo naiintindihan, sabi ni Ricardo. Ang mga matay nanlilisik. Ang kooperatiba na yon ay hindi lang basta samahan. Ito ay isang lason. Kapag iyon ay naitayo, mawawalan ako ng kontrol sa mga magsasaka. Hindi na sila sa akin mangungutang ng may malaking interes. Hindi na nila sa akin ibebenta ang kanilang mga ani sa presyong ako ang magtatakda. Ang buong sistema na binuo ng aking ama, ang lahat ng yon ay guguho. Ang takot ni Ricardo ay mas malalim pa sa pera. Ang kanyang kapangyarihan sa baryo ay nakaugat sa pagiging kailangan niya. Siya ang bangko, ang merkado, ang batas. Kung magkakaroon ng mga magsasaka ng sarili nilang lakas, sino na siya? Ano na ang silbi ng pangalang Madrigal? Higit pa roon, may isa pang takot na gumugulo sa kanyang isipan, ang lihim ng lupang kanyang kinatatayuan. Sa bawat pag-angat ni Dalisay, sa bawat pagkilala na natatanggap nito, pakiramdam niya ay palapit ng palapit ito sa pagtuklas ng katotohanan. Ang pagyaman ni Dalisay ay hindi niya inaasahan at ito'y nagdulot ng panganib na hindi niya kayang sukatin.
Kaya't kinagabihan, sa loob ng kanyang marangyang opisina, nagsimula siyang gumawa ng mga hakbang. Ang una niyang ginawa ay tawagan ng isang mataas na opisyal sa munisipyo, isang taong may malaki ring pagkakautang na loob sa kanya. "Mayor," sabi niya sa telepono. Ang boses ay malumanay, ngunit may diin. "May itinatayong kooperatiba dito sa aming baryo. Gusto kong siguruhin na ang lahat ng papeles nila ay dadaan sa butas ng karayom. Ang bawat pirma, bawat selyo, kailangang maging perpekto. Isang maliit na pagkakamali lang, ibasura ninyo agad." Maliwanag? Pagkatapos ng tawag, ipinatawag niya ang kanyang pinakamatapat na katiwala. "Gusto kong kausapin mo ang ilan sa mga magsasakang kasapi sa samahan ni Dalisay." Utos niya. "Paalalahanan mo sila kung kanino sila may utang. Sabihin mo na kapag hindi sila umalis sa kooperatiba na yan, sisingilin ko sila sa lahat ng kanilang pagkakautang, pati na ang interes na hindi ko pa sinisingil. Bigyan mo sila ng takot." Ngunit ang pinakamasamang bahagi ng kanyang plano ay ipinagkatiwala niya sa kanyang asawa. "Violeta, ikaw ang reyna ng tsismis sa bayang ito. Gamitin mo iyan," sabi niya. "Ikalat mo na ang pera ni Dalisay ay mula sa masama. Sabihin mong nanalo siya sa huteng o di kaya'y may ninakaw siyang malaki. Gawin mo ang lahat para sirain ang kanyang pangalan. Ipinta mo siya bilang isang manloloko na ginagamit lang ang mga pobreng magsasaka para sa sarili niyang interes." Habang nakatingin sa larawan ng kanyang yumaong ama na nakasabit sa dingding, isang malamig na determinasyon ang bumalot kay Ricardo. Ang kanyang ama ang nagturo sa kanya na ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha at pinapanatili sa kahit anong paraan. "Hindi ko kayo bibiguin, ama," bulong niya sa larawan. "Dudurogin ko siya at ang kanyang mga pangarap hanggang sa maging abo." Makalipas ang ilang araw, isa sa mga pinakaunang sumapi sa kooperatiba, isang kumpare at matalik na kaibigan ni Dalisay na nagngangalang Mang Cardo, ang naglakas loob na kumatok sa bahay niya. Ang mukha nito ay gusot, puno ng hiya at takot. "Isay, pare," hirap na hirap si Mang Cardo na magsalita. "Patawarin mo ako. Bakit, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Dalisay. Hindi na ako pwedeng sumama sa kooperatiba," sabi ni Mang Cardo, hindi makatingin ng diretso. "Pinagbantaan ako ni Don Ricardo. Sisingilin daw niya ang lahat ng utang ng pamilya ko kung hindi ako aalis. Isay, pasensya na. Hindi ko kayang isugal ang aking pamilya." Ang pag-atras ni Mang Cardo ay naging unang patak lamang ng isang malakas na ulan ng kabiguan. Sa mga sumunod na araw, ang mga plano ni Don Ricardo ay gumana ng walang palya na parang kamandag na dahan-dahang kumakalat sa ugat ng kanilang munting komunidad. Isa-isang dumating kay Dalisay, ang mga magsasakang dati puno ng pag-asa, ngayon ay may mga ulong na kayuko at mga matang puno ng pighati. Ang kanilang mga kwento ay halos magkakatulad. Ang isa ay pinagbantaang palalayasin sa lupang sinasaka. Ang isa naman ay pinaalalahanan sa utang na medikal ng kanyang ina. Ang isa pa ay tinakot na hindi na makakakuha ng binhi para sa susunod na taniman. Ang takot na matagal nang nakabaon sa kanilang mga puso ay muling hinukay at pinalaki ni Don Ricardo. Kasabay nito, ang mga tsismis na ikinalat ni Senyora Violeta ay gumawa rin ng pinsala. Sa palengke, sa ilalim ng puno, sa tuwing may nagkumpulan, ang pangalan ni Dalisay ang bukang bibig. Narinig niyo ba? Galing daw sa iligal ang pera niyan. Ginagamit lang daw tayo para lalo pa siyang yumaman. Isang manloloko na nagpapanggap na santo. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa mga pako. Ang mga taong dati bumabati sa kanya nang may paghanga ay ngayon, iniiwasan na siya ng tingin. Ang tiwalang kanyang pinaghirapang buuin
ay unti-unting winawasak ng mga kasinungalingan. Ang pinakamatinding dagok ay dumating sa forma ng isang opisyal na sulat mula sa munisipyo. Isang manipis na papel na naglalaman ng mabibigat na salita. Application denied. Ang kanilang lisensya para sa kooperatiba ay ibinasura dahil sa mga teknikalidad at kakulangan sa dokumento. Mga dahilan na halatang gawa-gawa lamang. Isang hapon, pinuntahan ni Dalisay ang lugar kung saan nila itatayo ang bodega ng kooperatiba. Naroon pa ang mga sako ng semento na nagsisimula ng tumigas at ang mga bakal na unti-unti nang kinakalawang. Ang pundasyon ng kanilang pangarap ay nakatiwangwang, isang monumento ng kanilang kabiguan. Umupo siya sa isa sa mga sako ng semento, hinayaan ng malamig na hangin ng papalubog na araw na haplusin ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang pagod na hindi pisikal. Ito ay pagod sa kaluluwa. Ang pera sa bangko ay tila walang silbi. Ano ang halaga ng milyon-milyon kung hindi mo kayang itaas ang dignidad ng mga taong nakapaligid sa iyo? Naramdaman niyang mas mahirap pa siya ngayon kaysa noong nag-aabang siya ng himala mula sa isang tiket. Noong panahong iyon, ang kalaban niya ay kahirapan. Ngayon, ang kalaban niya ay isang sistema ng kasakiman at kasamaan, isang halimaw na may mukha ni Don Ricardo. At sa laban na ito, siya ay nag-iisa. Nagsimulang umambon. Bawat patak na tumatama sa alikabok ay tila isang luha mula sa langit. Hindi na malaya ni Dalisay na ang sarili niyang mga luha ay nagsisimula na ring pumatak, humahalo sa ulan. Pakiramdam niya, lahat ay nawala. Ang tiwala ng mga tao, ang suporta ng komunidad, ang pangarap na kooperatibang mag-aangat sa kanila sa hirap, ang lahat ay gumuho. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagluluksa, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na si Amihan niyon, ang kanyang kanlungan sa gitna ng lahat ng unos. Hindi nagsalita si Amihan. Hinayaan lamang niya ang asawang ilabas ang lahat ng sakit. Ngunit nang tumahan na ito at tanging ang tunog na lamang ng ulan ang maririnig, doon siya nagsalita sa isang boses na mahinahon ngunit puno ng hindi matitinag na lakas. Dalisay, bulong niya. Maaring nakuha nila ang kanilang mga miyembro. Maaring naharang nila ang lisensya. Maaring nanakaw nila ang tiwala ng ilan. Pero may isang bagay na hinding-hindi nila makukuha sa iyo. Tumingin si Dalisay sa kanya, ang mga matay puno ng tanong. Ang katotohanan, sabi ni Amihan. Dalisay, ang pera ay nababawasan, pero ang katotohanan ay hindi. Matagal ka nang yumuyuko, mahal. Siguro, panahon na para tumayo ka ng tuwid at ipaalam sa kanila kung sino ka talaga, kung sino talaga ang mga Reyes. Ang mga salita ni Amihan ay tumago sa puso ni Dalisay na parang isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Tama si Amihan. Sa buong buhay niya, hinayaan niyang tapak-tapakan siya, maliitin at yurakan ng kanyang pagkatao. Ang pera mula sa loto ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon, ngunit ang tunay na kapangyarihan pala ay hindi nagmumula sa salapi. Ito ay nagmumula sa katotohanang matagal na niyang itinatago sa takot. Kinaumagahan, isang bagong Dalisay ang nagising. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi na siya ang biktimang nagluluksa. Siya na ngayon ang mandirigmang may hawak ng sandata. Ang una niyang pinuntahan ay si Mang Cardo. Naabutan niya itong nag-iisa sa bukid. Ang mukha ay mas gusot pa kaysa dati. Pare, bungad ni Dalisay. Hindi siya galit. Ang kanyang boses ay kalmado. Isay, patawarin mo ako. Muling sabi ni Mang Cardo. Hindi pa rin makatingin. Wala kang kasalanan, pare. Naiintindihan ko ang takot mo, sabi ni Dalisay.
Pero hindi ako naparito para pilitin kang bumalik. Naparito ako para ipakita sa iyo ang dahilan kung bakit tayo dapat lumaban. Mula sa isang supot, maingat niyang inilabas ang lumang titulo ng lupa na nakabalot sa tela. Inilatag niya ito sa isang patag na bato. Basahin mo, Cardo. Nag-aalangang lumapit si Mang Cardo. Sinimulan niyang basahin ang mga nakasulat. Habang binabasa niya, ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlalaki sa pagkamangha at gulat. Ito ang lupa ng mga madrigal. Bulong niya. Hindi. Mariing pagtatama ni Dalisay. Ito ang lupa ng lolo ko. Ito ang lupa ng pamilya Reyes. Inagaw ito sa amin sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang lupang sinasaka mo, ang lupang sinasaka nating lahat, ay isang ninakaw na pamana. Kaya pala ganun na lang ang galit sa atin ni Ricardo. Dahil sa bawat pagbungkal natin sa lupa, pinapaalalahanan natin siya ng kasalanan ng kanyang pamilya. Si Dalisay ay hindi tumigil kay Mang Cardo. Nilapitan niya ang bawat isang magsasaka na umalis sa kooperatiba. Isa-isa, ipinakita niya ang dokumento. Ikinuwento niya ang kasaysayan ng kanilang baryo na hindi nakasulat sa mga aklat. Isang kasaysayan ng kasakiman at inhustisya. Ang epekto ay tila isang apoy na kumalat. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng galit. Ang hiya ay napalitan ng tapang. Naintindihan nila na ang laban ni Dalisay ay hindi lang para sa kooperatiba. Ito ay laban para sa kanilang lahat, para sa kanilang dignidad. Nang hapong iyon, isang hindi pangkaraniwang pagtitipon ang naganap sa plaza ng baryo. Walang nagpatawag, ngunit kusa silang dumating. Mga magsasaka, mga asawa nila, pati ang kanilang mga anak. Sila ay naghihintay. Umakyat si Dalisay sa isang pansamantalang entablado na gawa sa mga pinagpatong-patong na kahon ng prutas. Ito ang unang pagkakataon na haharap siya sa ganito karaming tao. Ang Dalisay na dati ay nanginginig kahit sa harap lang ni Ricardo ay ngayon haharap sa buong baryo. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses sa simula ay may kaunting panginginig. Mga kababayan, simula niya. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang si Isay, ang pobreng magsasaka, ang laging nakayuuko, ang laging walang masabi. Siguro, tama kayo. Ganoon nga ako. Dahil iyon ang ipinaramdam sa atin, na tayo ay mahihirap lang, kaya dapat tayong manahimik. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas, puno ng damdamin. Nanalo ako sa loto. Oo, totoo yon. Pero ang perang iyon ay nagpakita lamang sa akin ng isang mas malaking katotohanan, na kahit gaano karaming pera ang ibuhusos mo sa isang bulok na sistema, kung ang mga tao ay takot at walang boses, walang magbabago. Tinakot nila tayo. Siniraan nila ako. Pinigilan nila ang ating kooperatiba. Bakit? Dahil ayaw nilang marinig ang ating mga boses. Dahil sa oras na tayo ay magkaisa, ang kanilang kaharian na itinayo sa ating pawis at luha ay guguho. Sa puntong yun, itinaas niya ang lumang titulo ng lupa. Ito ang katibayan. Ang lupang kanilang ipinagmamalaki ay hindi sa kanila. Ito ay sa atin. Inagaw mula sa aking mga ninuno. At ngayon, ginagamit nila ito para alipinin tayo. Isang malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang mga tao ay nagtinginan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng halo-halong gulat at galit. Tumingin sila patungo sa iisang direksyon, pataas, sa burol, kung saan nakatayo ang mansyon ng mga madrigal na tila isang huwad na Diyos na nagmamasid sa kanila. Mula sa beranda ng kanilang mansyon, natanaw ni na Don Ricardo at Violeta ang nagaganap sa ibaba. Nakita nila ang nagkakaisang tingin ng buong baryo na nakatutok sa kanila. Ang tingin na yon ay hindi na tingin ng takot. Ito ay tingin ng paghuhusga.
Sa sandaling iyon, alam ni Ricardo na ang pera at pananakot ay wala ng bisa. Nawalan na siya ng kontrol. Walang sino man ang nagsabi kung ano ang susunod na gagawin, ngunit ang kanilang mga puso ay iisa ang sinisigaw. Ang katahimikan pagkatapos ng talumpati ni Dalisay ay mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Pagkatapos, isang tao ang nagsimulang maglakad. Sumunod ang isa pa at isa pa. Hindi nagtagal, ang buong plaza ay kumikilos na. Isang ilog ng mga tao ang dahan-dahang umaagos patungo sa iisang direksyon. Pataas, sa burol, patungo sa mansyon ng mga madrigal. Hindi ito isang marahas na martsa, walang sumisigaw, walang mga itak o sulo na dala. Ang tanging dala nila ay ang bigat ng kanilang mga titig at ang dignidad na kanilang muling natagpuan. Si Dalisay, kasama si Amihan sa kanyang tabi, ang nangunguna hindi bilang isang general, kundi bilang isang ordinaryong tao na kumakatawan sa kanilang lahat. Ang kanilang paglalakad ay mabagal, sinasadya, na tila isang prosesyon ng paghuhukom. Nasa beranda pa rin sina Don Ricardo at Violeta, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang kanilang kaharian ay kinakatok ng mga taong dati nilang tinatapakan. Mga hayop, walang utang na loob, nanginginig na sigaw ni Violeta. Ricardo, gawin mo ang isang bagay. Tawagan mo ang pulis. Palayasin mo sila. Ngunit si Ricardo ay hindi kumikilos. Siya ay nakatayo na parang isang estatwa, ang mukha ay namumutla. Alam niya na huli na ang lahat. Ang pulis ay hindi kayang paalisin ang buong baryo. Ang kanyang kapangyarihan na inakala niyang kasing tigas ng bakal ay biglang naging babasagin. Huminto ang mga tao sa harap ng dambuhalang tarangkahan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang nagtangkang pumasok. Hinihintay nila si Dalisay. Lumapit si Dalisay sa tarangkahan. Sa pagitan ng mga rehas na bakal, muli silang nagkaharap ni Don Ricardo. Ngunit ngayon, ang kanilang posisyon ay baliktad na. Si Ricardo ang nakakulong sa loob ng kanyang sariling yaman, habang si Dalisay ay malaya sa labas, kasama ang suporta ng buong bayan. Don Ricardo, nagsalita si Dalisay. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, dinadala ng hangin upang marinig ng lahat. Hindi kami naparito para sa gulo. Hindi kami naparito para manakit o magnakaw. Itinaas niya ang hawak na titulo. Naparito kami para sa katotohanan. Wala kang mapapatunayan. Sigaw pabalik ni Ricardo. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Luma na ang papel na yan. Kasinungalingan. Maaring luma na ang papel. Mahinahong sagot ni Dalisay. Pero ang kasalanan ay laging sariwa sa alaala. Hindi ko nahahabulin ang lupa. Hindi na yan ang mahalaga. Ang hinihiling namin ay mas simple, isang pag-amin sa kasalanan at isang paumanhin, hindi lamang para sa pamilya Reyes, kundi para sa buong baryo na inyong inalipusta at pinagsamantalahan sa loob ng maraming taon. Isang paumanhin? Tumawa ng pagak si Violeta. Kanino? Sa inyo, mga hampas lupa. Ngunit walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Ricardo, naghihintay ng kanyang sagot. Tumingin si Ricardo sa mga mukha ng mga taong nasa labas ng kanyang tarangkahan. Nakita niya ang kanilang mga matang dati puno ng takot, ngayon ay puno ng paghamon at pagkasuklam. Nakita niya ang mukha ni Mang Cardo. Nakita niya ang mukha ng iba pang mga magsasaka na kanyang pinagbantaan. Sa mga matang yon, nakita niya ang kanyang sarili, hindi bilang isang makapangyarihang don, kundi bilang isang duwag at isang magnanakaw. Ang kanyang mga balikat ay biglang nanghina. Ang kanyang pagmamatigas ay gumuho. Dahan-dahan, napaluhod siya sa sahig na marmol. Ang kanyang mukha ay nasa kanyang mga palad. Isang mahinang ungol ng pagkatalo ang kumawala mula sa kanyang bibig. Iyon na ang kanyang sagot. Nang makita ito, tumalikod na si Dalisay.
Hindi na niya kailangan ng mga salita. Ang pagluhod ng isang mapagmataas na tao sa harap ng buong baryo ay sapat ng pag-amin. Sumunod sa kanya ang mga tao. Isa-isa, tahimik silang tumalikod. Iniwan ang mag-asawang Madrigal sa gitna ng kanilang malawak ngunit hungkag na karangyaan. Ang kanilang katahimikan ay ang pinakamabigat na hatol. Hindi na nila kailangan ang sigaw ng galit. Ang kanilang pagkakaisa at pagtalikod ay sapat na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang alikabok na nilikha ng paghaharap sa mansyon ng mga Madrigal ay matagal nang humupa at ang naiwan ay isang bagong simula para sa Baryo Luntiang Bukid. Ang balita tungkol sa pag-alis ng pamilya Madrigal ay mabilis na kumalat. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Isang araw, dumating na lamang ang isang malaking truck at kinuha ang kanilang mga gamit. Ang mansyon sa Burol ay naibenta sa isang pamilyang hindi taga roon at ang dambuhalang tarangkahan na dating simbolo ng opresyon ay ngayon, madalas nang nakabukas. Sa ibaba, sa kapatagan, isang ibang-ibang kwento ang nabubuo. Ang kooperatiba ng mga magsasaka ng Luntiang Bukid, matapos maayos ang lahat ng papeles nang walang anumang harang, ay opisyal ng tumatakbo. Ang bodega na dati ay pundasyon lamang ay ngayon, puno na ng mga sako ng ani. Isang bagong traktora na sama-samang binili ng kooperatiba, ang buong pagmamalaking ginagamit ng mga magsasaka. Hindi na sila nakatali sa utang at awa ni Don Ricardo. Sila na ang amo ng kanilang sariling pawis. Isang maaraw na Sabado, isang maliit ngunit masayang pagtitipon ang naganap. Pinasinayaan ang pinakabagong proyekto ng kooperatiba. Isang munting silid-aklatan para sa mga bata ng baryo. Ito ay itinayo sa tabi ng kanilang opisina, gawa sa pinagsama-samang donasyon ng pera mula sa unang kita ng kooperatiba at mga lumang libro mula sa mga kasapi. Sa loob ng munting silid-aklatan, abala si Sinag. Hindi siya naglalaro. Seryoso siya. Dahan-dahang binabaybay ang mga salita sa isang libro ng pambatang kwento para sa kanyang ina. Nakangiting pinapanood ni Amihan ang kanyang anak. Ang puso niya'y puno ng pagmamalaki. Ang kanilang anak ay hindi lamang natutong magbasa. Natututo itong mangarap. Nakatayo si Dalisay sa labas. Pinagmamasdan ang lahat. Nakasandal siya sa pader ng kooperatiba. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Hindi na siya ang Dalisay na laging nakayuko. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay kalmado. At sa kanyang labi ay may isang banayad na ngiti. Ang mga taong dumadaan ay bumabati sa kanya. Hindi na Isay, kundi Presidente o Kadalisay. Mga tawag na may kasamang paggalang at pagmamahal. Lumapit sa kanya si Mang Cardo. May dalang 2 baso ng malamig na tubig. Presidente, mukhang malalim ang iniisip mo Ngumiti si Dalisay at kinuha ang isang baso. Iniisip ko lang, Cardo, kung gaano kabilis magbago ang lahat. Parang kailan lang, ang hawak ko ay ang huling barya sa aking bulsa. Hindi lang pera ang nagpabago ng lahat, Isay, sabi ni Mang Cardo, sumeryoso ang mukha. Ikaw ang nagpabago. Tinuruan mo kaming tumayo. Tumingin si Dalisay sa malawak na bukirin sa kanilang harapan. Ang mga palay ay hitik sa bunga, kumikinang na parang ginto sa ilalim ng sikat ng araw. Ang dating tigang na lupa ay ngayon, tunay ng isang luntiang bukid. Niyakap siya mula sa likuran ni Amihan. Isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Masaya ka ba, mahal? Tanong nito. Hinawakan ni Dalisay ang kamay ng asawa. Sobra, sagot niya. Pinagmasdan nilang mag-asawa ang tanawin. Ang mga batang nagbabasa sa silid-aklatan. Ang mga magsasakang nagtatawanan habang nagpapahinga. Ang kanilang bahay na matatag na nakatayo sa di kalayuan. Ang lahat ng ito ay bunga ng isang tiket sa loto. Oo, ngunit higit pa roon. Ito ay bunga ng katapangan, pagkakaisa, at isang pusong hindi nasilaw sa pera. Naunawaan ni Dalisay sa sandaling iyon ang tunay na kahulugan ng yaman.
Hindi ito ang milyon-milyong piso na nakatago sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang paggalang sa iyong mga mata kapag tumitingin ka sa salamin. Ito ay ang tiwala na ibinibigay sa iyo ng iyong komunidad. Ito ay ang kapayapaan ng loob kapag inihiga mo ang iyong ulo sa gabi. Ito ay ang pag-asa na itinatanim mo sa puso ng susunod na henerasyon. Ang tiket sa loto ay nagbigay sa kanya ng panalo, ngunit ang pagpili niyang ibahagi ang panalong yon sa kanyang kapwa ang siyang nagbigay sa kanya ng tunay na tagumpay. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dalisay, isang paalala sa ating lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kakayahang mag-angat ng kapwa mula sa pagkakadapa. Ang pinakamamahalagang biyaya ay hindi ang perang ating natatanggap, kundi ang pagmamahal at pag-asang ating naibibigay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Kung meron po kayong nais na kwentong marinig sa mga susunod na araw, kwento man ng pag-ibig, pamilya o pagbangon, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,